Nakikita mo ba ang malalaking mga gusaling ito? Darating ang araw na wala ni isang bato ang matitira na nakatayo. Ano ibig sabihin nun? Anong sinasabi niya? Anong sabi niya? Walang ni isang bato ang matitirang nakatayo. Binantaan niyang wawasakin ang templo. Kailangan siguruhin ng bawat mga galaw natin. Hindi natin siya maaaring dakpin bigla dahil magwawala ang mga tagasunod niya. Hindi sa Pasko, hindi. Kailangan dalhin siya ng tahimik sa gabi bago magpasko. Malco, ano nga pala ang pangalan nung tagasunod niyang itinuro mo sa akin? Judas, Pinuno. Judas. Tama. Dalhin mo siya sa akin. Madali ka. Pinuno, ipinatatawag kayo. May kaguluhan. Mga walang iyang kagaroma! Mga magnanakaw! Ipakita natin sa kanila! Mga walang iyang kagaroma! Mga magnanakaw! Mula nang ako'y maging gobernador, laging sinasagad ng mga Hudyo ang pasensya ko. At ngayon, nasasagad na. Opo, pero Pinuno. Nagsasalita ako. Kung mauulit bukas ang gulo na kagaya ng nangyari kanina, ipasasara ko na ang templo kaagad. Wala na kayong Pasko at magkakaroon ng paghihigpit sa buong syudad. Dudurugin ko ang mga pag-aaklas. Malinaw na ba ang lahat ng mga sinabi ko? Tama yun. Eto, para sa'yo. Anong hinahanda mo, Magdalena? Maligayang pagdating. Nagpunta ako sa sarili kong kagustuhan. Walang alam ang punong saserdote rito. Ano ginagawa niya rito? Judas. Ang iyong kaibigang mula sa Galilea ay nagsimula na ng gulo. Hindi naman siguro may pagkakaila na marami na siyang tagasunod, lalo na't galing sa mababang pamumuhay. Ngunit ikaw, Judas, napapaisip ako. May kapangyarihan siya. Hindi ko maipaliwanag gamit ang salita.
Kapangyarihang magsimula ng gulo. Guluhin ng mga bagay. Sugurin ng tagapalit ng pera. Pagbantaang wawasakin ng templo. Ang banal sa pinakabanal. Kung siya nga ang anak ng Diyos. Kung siya nga, aabusuhin ba niya ang tahanan ng Diyos? Ang tunay na Mesiyas ay pagbubuklo rin ng Israel, hindi upang hatiin ito. Ano ang kailangan niyo sa kanya? Ang makapag-usap. Kung makikialam ang Roma, napakarami na ng mamamatay. Yun na ang katapusan ng templo ng pananampalataya natin. Katapusan ng lahi natin. Yun ba ang nais mo, Judas? Judas, kaibigan ka niya. Dalhin mo siya rito ng tahimik. Subukan nating pigilan ito hanggat kaya pa. Ano naman ang makukuha ko? Mainam. Aasahan namin ang mabilis mong pagbabalik. Sabi nila'y kaya mo magmilagro. Na nakita mo na ang kaharian ng Diyos. Makikita mo rin ang kaharian ng Diyos. Ngunit kailangang maisilang kang muli. Maisilang muli? Paano ka namang maisisilang muli? Kailangang maisilang ka muli. Hindi sa laman, kundi sa spirito. Umiihip ang hangin kung saan niya ibig. At naririnig mo ang kanyang ugong. Ngunit di mo alam kung saan galing. Ganito rin pag nasa iyo na ang espiritu. Mahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang bugtong niyang anak. Manampalataya ka sa Kanya at mapapasayo ang buhay na walang hanggan. Malco, may balita na ba galing kay Judas? Wala pa po, dakilang saserdote. Hindi na ako makapaghihintay pa. Dakpin ang bula ang propeta ngayong gabi. Paano tayo nakakasigurong isa siyang bula ang propeta? Nagampanan na ba niya kahit isang tanda ng pagiging tunay na Mesiyas gaya ng nasa ating kasulatan? Siya'y susubukin ayon sa ating batas. Papaslangin natin ang lalaking ito sa kapakanan ng lahat. Paslangin? Oh, Nicodemo. Buhay ng isa para sa kinabukasan ng mamamayan ng Diyos. Ano raw ang kailangan niya? Maghapunan. Hapunan? Sigurado. Ano ang susunod? Sinabi mo yan. Ikaw naman. Oo. Maganda ang karoon ito. Tingnan mo. Mabuti nga't naibigay ito sa atin. Tapos nilipasan. Siya nga pala, kanino yan? Salamat.
Nagpapasalamat kami sa iyo, Diyos, na ang bawat salita mo, lahat ay natutupad. Amen. Pakibot. Juan. Ito na ang huling hapunang kasama niyo ko. Bago ako mamatay. Anong ibig mong sabihin? Ako ay ipagkakanulo sa aking mga kaaway. Tatakpin. At parurusahan hanggang kamatayan. Huwag kayong matakot. Magtiwala sa Diyos. At magtiwala rin kayo sa akin. Alam niyo ang daan sa aking paroroonan. Paano kung hindi namin alam kung saan ka pupunta? Ako ang daan. Ang katotohanan. At ang buhay na walang hanggan. Tanggapin mo. Kainin. Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Alalahanin niyo ako sa pamamagitan nito. Ako ay paroroon sa Ama. Subalit ako'y palaging sumasa inyo. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo rito ay ipagkakanulo ako. Sino? Sino mang kumain nito? Hindi, Guro. Hindi kita ipagkakanulo. Gawin mo na, Judas. Hayaan niyo siya. Iiwan niyo akong lahat.
Guro, hindi kita iiwan. Iaalay ko ang aking buhay para sa'yo. Ganun ba? Oo. Pedro, sinasabi ko sa'yo, bago tumilaok ang manok, ikakaila mo ako ng 3 beses. Judas, nasan siya? Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Alam kong paroroonan niya. Puntahan niyo ng kawal ko. Gising at manatiling gising. Dumating na ang takdang panahon. Ang spirito ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Kailangan kong manalangin. Ama ko, ilayo niyo ito sa akin. Kung maaari, Ama ko, batid ko, ito ang kalooban niyo. Panginoon, alam kong ikaw ay nalulugod sa akin dahil sinang-ayunan mo ko sa katapatan. Salamat sa inyo aming mga ninuno sa paggabay sa amin. Purihin ang Panginoon, Diyos ng Israel, magpakailanman at kailanman. Amen at Amen. Kung ito ang kalooban mo, Ama, huwag ang kalooban ko ang siyang maganap. Gawin mo, Ama.
Pedro! Siyang namumuhay sa tabak ay mamamatay sa tabak. Dalihan mo! Dali! Balik siya! Paano to isa? Umalis ka na dito! Halika na! Hindi ko siya iiwan! Halika na! Pedro! Magdalena, tayo na! Palakarin nyo lang siya! Lakad na! Ayaw ka dyan! Bilis! Sabihin mo kay Kaipas ang nangyari. Susunod ko. Diyan ka lang. Hindi mo maaaring gawin ito. Labag ito sa batas. Ito ay nararapat gawin sa hukuman, sa umaga at sa harap ng mga tao. Ito ang nararapat. Bakit ngayon na? Alam mo kung bakit. Isasara ni Pilato ang templo. Kailangan mawala dito si Jesus. Subalit paano kung siya talaga ang sinasabi nilang siya? Yan ang pagpapasyahan natin ng wasto. Ngayon, sa gabay ng Diyos. Utos ng Diyos na sundin natin ang batas. Ipaaalala ko sa iyo ang sinasabi ng batas. Sino mang lumalapastangan sa hukom o sa saserdote ay papatawan ng kamatayan. Sino man. Mga kapatid, salamat sa pagpunta. Ngayong gabi, hindi ko kayo pinatawag kung hindi ito malala. Siya na ba yan? Itayo mo siya. Jesus ng Nazaret, hinahatulang ka ng kalapastanganan sa Diyos. Ayun. Gusto ka naman ng konti. Ito, balabad. Maaari bang meron mong iyong balabad? Ito.
Salamat. Hindi, paano ka? Maria? Magdalena. Anong nangyari? Nasaan ang anak ko? Si Jesus ay dinakip. Dinakip. Subalit hindi namin alam kung saan siya dinala. Dinakip siya. Ngayong gabi. Nais nilang ilihim ito. Ayaw nilang magkaroon ng gulo. Siya ay gumagamit ng demonyo sa pagpapagaling. Siya ay nagbabanta na wasakin ang templo ng ating Panginoon. Mga kapatid, makinig muna tayo bago manghusga. Kaya inanyayahan ko ang propeta para magsalita. Sabihin mo sa amin ang mensahe mo mula sa Diyos. Wala? Wala ba? Kung ganon, sabihin mo sa amin. Ikaw ba ang hinirang? Ikaw ba ang anak ng Diyos? Ako nga. Tama bang narinig ko? At makikita niyo ang pagdating ko mula sa ulat ng kalangitan. Nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Kalapastangan ng mga sinasabi mo sa Diyos! Manlililang! Hangal! Lapastangan! Sapat na narinig namin. Isa lamang ang magiging hatol. May sakit. Mali ito! Malaking kahiyan to para sa ating kapulungan. Tama ba ako? Para sa inyong kaalaman, si Jesus ng Nazaret ay sinubok ng kataas-taas ang hukuman ng mga matatanda at siya ay hinatulan ng kasalanang paglalapastangan sa Diyos at pagbabantang wasakin ang templo. Ang parusa ay kamatayan. Ikaw! Sa'yo na ang iyong salapi! Ikaw! Nakita na kita. Kilala mo siya? Hindi. Hindi ko siya kilala. Tinawag mo siyang guro. Wala akong kinalaman sa kanya. Kilala mo siya. Nakita ko kayong magkasama. Hindi ko siya kilala. Pedro, ikakaila mo ko ng 3 beses. Huwag kang matakot. Ang dakilang saserdote na si Caiphas at ang mga matanda ay narito para sa inyo. Pinuno, magandang umaga.
Kailangan namin ang iyong tulong. May hinatulan kaming lalaking makasalanan. Kung ganon, paslangin niyo siya. Hindi maaari. Ito ay mahalagang panahon kung saan pinagdiriwang ng mga tao ang paglaya mula sa mga mapang-api noon. Inihahayag niyang siya ang hari at nililipon ng mga tao para sa isang paghihimagsik. Paghihimagsik na maaaring magwasak sa Jerusalem. Hindi ito magugustuhan ni Cesar. Sino siya? Si Jesus ng Nazaret. Siguruhin mo mahalaga ang isang ito. Nais ko makita ang bihag. Ikaw, sabihin mo kung sino ka. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ikaw ba ang nagtatanong? O ito ay tanong mula sa ibang tao? Ikaw ba ay isang hari? Yan ang sinasabi tungkol sa'yo ng mga alagad mo at ng mga pinunong saserdote. Ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito. Dahil kung gayon, ipaglalaban ng mga alagad ko ang pagdakip sa akin. Ang aking kaharian ay wala dito sa lupa. Kung ganon, isa kang hari. Ikaw ang nagsasabing isa akong hari. Ako ay isinilang at dumating sa sanlibutan upang magpatotoo sa katotohanan. Lahat ng nasa panig ng katotohanan ay nakikinig sa akin. Katotohanan? Ano ang katotohanan? Lalaking nasa aking panaginip, siya yun. Nais nilang paslangin siya. Hindi. Sabi nila, maaari siyang magsimula ng Hindi revolusyon. maaari. Kung hindi, sa akin isisisi ni Caipas ang lahat ng paghihimagsik. Titignan niyo ni Cesar bilang kabiguan. Binalaan na niya ako. Hindi niya uulitin mangyari yun. Yun ang magiging katapusan ko. Katapusan natin lahat. Sa tingin ko, pag-iilusyon lamang ang kasalanan ng taong yon. Siya ay lumabag sa batas. Inyong batas. Hindi ni Cesar. Pinuno, hindi tayo dapat ang managot sa mga maaaring magawa ng mga tao ngayon nang nakatuon ang mga mata sa Diyos. Kung pakakawalan mo ang lalaki na lumabag sa ating banal na batas. Ang mga tao? Iniuutos ni Cesar, maaari akong magpalaya ng isang bihag sa Pasko. Ang mga tao ang magpapasya kung sinong bihag ang dapat na mamatay. Ilabas siya at turuan ng paggalang.
Pedro! Ano nangyari? Nasaan si Jesus? Pedro, nasan ang aking anak? Pinarurusahan siya. Pedro, sandali. Saan ka pupunta? Ipinagkaila ko siya. 3 ulit. Bilis! Lakad! Dito! Bilis! Anong ginawa nila sa kanya? Papatayin nila si Jesus. Tila alam na niya na mangyayari ito. Isa sa inyo rito ay ipagkakanuluwa ko. Isa ka palang hari, ah. Bawat hari dapat may korona. Tayo! Ikaw! Ako po. Pasok! Pasok! Gusto namin Ikaw. makapasok. Sige! Pasok lang! Ikaw! Teka, Ikaw, hindi pwede! Ano kami? Ano ba yan? Diyan ka lang! Uy! Pasukin mo! Hindi pwede! Ayos ko po. Pasukin niyo kami! Dito lang kayo!
Ngayong araw ang simula ng Paskwa. At ang inyong Emperador Cesar ay magkakaloob ng isang kabutihan. Ang paglaya ng isang bihag na kayo ang pipili. Kayo ang magpapasya. Si Barabas, mapanganib na manunulsol. O itong marangal na nagsasabing siya ang inyong hari. Hindi siya ang ating hari! Wala tayong ibang hari! Kundi si Cesar! Kayo ang magpasya! Hayain si Barabas. Yan sa labas. Si Barabas! Dapat siya layain. Si Barabas! Si Barabas! Mamamatay tao ang pinipili nyo? Gawin na ninyo! Gawin na ninyo! At ang propeta? Paano magiging hari ang labastangan na ito? Isa siyang bulang propeta! Ibago sa krus! Ipatay niya! Patay niya! Iligtas siya! Iligtas siya! Kung gano'n, sige, ipako sa krus! Ikaw, tabi! Labas na siya. Juan, kailangan ko siyang makita. Kailangan kong makita mo nito. Tabi! Tabi! Ano ba?
sa Diyos. Diyan lang kayo! Tumayo ka! Pakiusap siya ang kanyang ina! Ikaw! Tulungan mo siya sa pagpasa ng krus! Bilis na! Jesus! Tulungan niyo siya! Hindi na siya kaya! Dalihan mo na! Nandito na kayo! Ako na, Jesus. Ano ba? Ben! Sabi, wala siya! Kumanap dyan! Jesus! 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 Lumabas! Dyan! Ano ang nakasulat sa kanyang krus, pinuno? Isulat ng Aramaic, Latin at Grego. Jesus ng Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Hindi natin siya naging hari. Ang dapat isulat ay, sinasabi ng lalaking ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sundin niyo na lang ang sinasabi ko, ang hari ng mga Hudyo. Bilisan mo na! Mamamatay ka na!
Akin na to! Ilagay na siya sa krus! Ilagay niyo! Hanggang dyan na lang kayo! Pagsisisihan mo ito. Tulad lang siya ng ibang Hudyong pinatay natin. Naiiba siya. Siya'y pinili ng Diyos. Yun ang akala niya. Makakalimutan rin siya. Lain na! Yan! Sige pa! Tahan! Taas pa! Yan! Malapit na! Hila! Hila! Kunti pa! Yan! Hari ng Hudyo! Nakikita mo ba ang templo mula riyan? Tigilan niyo siya! Ama ko! Ama! Patawarin mo sila. Pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi ba't ikaw ang Mesiyas? Ba't hindi mo iligtas ang iyong sarili? At kami! Ang ating kaparusahan ay makatarungan. Subalit siya ay walang kasalanan.
Alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay isasama ko sa paraiso. Ina, narito ang iyong anak. Juan, narito ang iyong ina. Diyos ko. Diyos ko. Bakit mo ako pinabayaan?
واتقداش ميلها والما دي بركي وده ويمليخ مخودي ويسمخ بوكاني ويكرم شعري ورها يالسي شالom elenu veya kol almo Yisrael ve'emru amen. Nasaan ka nun? Ikaw dapat ang bato niya. Binigo ko siya. At hindi na ako makakahingi ng tawad. Sinong hinahanap mo? Ikaw ba ang kumuha? Nasaan siya? Magdalena. Guro? Sabihin mo sa ating mga kapatid na narito ako. Kayong lahat! Bukas ang libingan! Buhay siya! Hindi totoo yan. Nakita ko siya! Magdalena, baka ibang tao yon. Totoo yon! Pedro! Ikaw mismo ang tumingin sa libingan. Naniniwala ka na ba? Subalit wala na siya. Wala na. Hindi. Nagbalik siya. Kopa, kailangan ko ng kopa at alak. Ano nangyari? Ang katawan niya. Ang dugo niya. Ako ang daan. Ang katotohanan. At ang buhay. Hindi totoo ito.
Tomas, huwag kang mag-alinlangan. At maniwala ka. Ikaw na, Jesus. Naniniwala ka dahil nakita mo ko. Pinagpala silang hindi ako nakita. Gayunman, ay naniniwala. Makatatanggap kayo ng kapangyarihan kapag bumaba sa inyo ang banal na spirito. Ang kapangyarihan ng banal na spirito ay maaaring sumainyo saan mang lugar. Humayo kayo sa sanlibutan at ipangaral ang magandang balita sa lahat. Sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, magsimula na tayo. Sa pamumuno ni Pedro, ipinalaganap namin ang salita ni Jesus sa sanlibutan. Pinakikislap ang liwanag sa lahat ng nilikha. Ngunit sa liwanag, naroon ang kadiliman. Pinagmamalupitan dahil sa aming pangangaral, kaya namatay ang lahat ng aming mga alagad. Maliban sa isa, kailangan kong mamuhay ng malayo, ng mag-isa. Balang araw, umaasa akong makikitang muli ang aking mga kaibigan dahil kapiling na nila ang aming Panginoon. Ang mga tao kanina, tinawag ka nilang hari. Ikaw raw ang Mesiyas. Sino ba ako sa palagay mo? Ikaw ang anak ng Diyos. Paano kung hindi siya ang hinirang? Tinataya natin ang ating buhay. Para saan? Ipinakita niyang kapangyarihan niya. Manalig tayo sa kanya. Huwag kang matakot. Magtiwala ka sa Diyos. At magtiwala ka rin sa akin. Alam mo ang daan patungo sa paroroonan ko. Paano kung hindi namin alam kung saan ka pupunta? Ako ang daan. Ang katotohanan. At ang buhay na walang hanggan. Ako ang Alpha. At ang Omega. Ang una. At ang huli. Ang simula. At ang wakas. Panginoon ko, hinihintay ko ang pagdating ng kamatayan. Wala nang kamatayan. O dalamhati. O pagtanis. O paghihirap. Sapagkat lumipas na ang mga bagay. Oo. Malapit na ang pagdating ko.
naway makamta ng lahat ang kagandahang loob ng Panginoon. Amen.